Magandang umaga at magandang gabi or magandang hapon kung saan kayong lupalop ng mundo nasaan at kung saan kayo nanonood sa amin. Ayan. Salamat naman at lagi ninyong pinapanood ang aking videos kahit walang kabubulughan. Ayan, ito na ang aming activities today with my hubby. So, kung ano-ano yung nasa isip ng asawa ko ay kailangan ko siyang suportahan kasi wala siyang kasama. Ayun, so ganon talaga ang buhay. Tulungan ba? O, diba? Ayan, so bumili siya ng tarpaulin sa marketplace. Ang laki pala, sobra. Ito pala yung tarpaulin na yung matangkad. Siyang gumawa nun sa sa bracket niya, yung sa frame niya. Ginawa niya yan, saka bumili sa marketplace ng tarpaulin. So yun, itatali namin siya para daw makabulan ito kasi ang plano niya ay ibabackup itong camper na ito para i-park dyan ang isang sasakyan para maging free ang yung garage para kung ano ang gusto niyang gawin doon. Alam mo naman pag carpenteret, kung ano-anong ginagawa, kahit na snow ay doon siya gumagawa. Ayan, sa garage. Kasi pag nandun naman kasi ang sasakyan ay hindi niya magawa ang gagawin. Yung mag-planer, hati ng mga kahoy, parang ganun ba? Kasi kahit snow, gumagawa yan. Ganon siya kasipag. Ayan. So, tulong-tulong lang ng konti. Pahawak-hawak lang. Ayan. Tapos kunwari pa upo-upo. Ayan. Ganon siya. Kung ano-anong iniisip, yan ang gagawin. Ayun. Siguro, pag sana hindi siya tumandang maaga para may gagawin pa siya. Oh my God, ayan. So, lalagyan pa namin ng cover dun sa dulo para pag dumating yung snow ay hindi siya papasok. Ayun. Ganyan, sa wakas, na-set up na namin. At itatali namin sa gilid-gilid niya. Ito pala, kaya dahil mahaba siya, so plano niyang gagawa pa ng frame sa ibaba para lang pagtali ng ayan, nahuhulog na yung pant ko pa. Pangtali namin sa baba para pag mahangin hindi ihangin ng hangin. Ganon. Ano ba yan? Na i-spacing ako. That's awesome! So, tali-tali lang sa gilid para lang mag-stay. Ganon siya. Yun. Pasikip ng pasikip ang aming backyard dahil nga sa dami niyang ginawa. 2 storage, ito pang gazebo, tapos ito pa. Ano ba yan? Kulang na lang lahat. Lagyan na niya. Ay nako. Pero okay lang, pagbigyan ko na lang siya. Anyways, hindi naman permanent yan. Tatanggalin din naman yan. Pag nagsawa din siya, tatanggalin din niya yan. Ganun siya kasipag. Yung pinaghirapan mong gagawin, tapos later on, pag nagsawa ka na, tatanggalin ulit. Ganun yun. Kagaya nung yung nagfi-fishing dito, yung mga taga rito, nag-fishing sila. Ang sipag nilang mag-fishing kahit snow, mapa-snow man, mapa-summer man, mapa-falls man, ganun. Nag-fishing sila. Pero alam mo ba yun, yung nila, may na-catch sila na fishes, pero ibabalik din, tapos i-fishing uli. Parang ba yun, parang hindi challenging yung ginagawa nila. Pero sa kanila, challenging daw yan. Parang leisure time ba? Pero pag Pinoy, yung mga ibang Pinoy, pag nakuha mo na, iuwi mo na kasi ulam na yan, 'di ba?
Pero sa kanila hindi. Parang laruan lang. Parang pang leisure time ba talaga ang ginagawa nila. Pero ako, ayoko. Bakit ko sasayangin ang oras ko doon? Tapos wala man lang akong maiuwi para sa family ko, di ba? Family first. Yun. Nag-enjoy ka na nag-fishing. Tapos, mag-i-enjoy din ang anak mo na ulamin ang pinaghirapan mo. Ganun. Pero sa kanila, iba. Well, anyways, kanya-kanya lang naman ng style ng buhay, kanya-kanyang gusto sa buhay, ganun. Ayan, napapanil talaga ako kasi kailangan namin siyang itali sa ibaba para maging secured siya at hindi maihangin ng hangin. Ano ba yun? Ganon kami dito. Pinahaba-haba ko pa itong video ko. Ganon kahaba din mag-set up dyan Hindi mabilisan. Diba? Kailangan hinay-hinay lang. Kagaya nung manligaw ka, hinay-hinay lang, hindi santong paspasan. Kasi pag santong paspasan yan, makukuha mo nga. Pero santong aalis din naman yan sa'yo. Kasi nga, hindi mo pinatikim kung paano mo siya kamahal. Ganun. O, diba? Bigyan mo muna siya ng flowers para namang sumaya ang kanyang puso bago kanya tanggapin sa buhay niya. Ganun ang paggawa dito din. Kailangan na hinay-hinay hanggang sa secured. Ayan. Ganun. O siya, manood na lang kayo para naman may viewers ako. Ayan. So, habang hinihintay natin siya na tinatali doon sa likod, kasi nga, tinatamad na ako. Ayan. So, itong camper na ito yung kasama namin pag nagkakamping kami. Kasi nga, pag pumunta kami doon, may time na malamig siya. Ayun, kaya dyan kami natutulog. Kaya lang yung mga bata, mas gusto nila yung tent. Kasi daw, parang hindi thrilling, parang hindi camping daw pag hindi tent ang pinagtulugan. Mas gusto nila doon. At kami, dalawa lang kami natutulog dyan. Kung minsan, nakikitulog naman yung bunso namin. Depende sa kanyang mood. Yan, ganyan. So, ganyan din ang buhay namin dito. So, pag winter ay dito na kami nag-i-stay sa bahay. Work, bahay, yun lang. Pero pag summer na, ay lalabas na kami. Either pupunta kami sa ibang provinces para mag-travel or mag-camping. Ganun ang aming activities dito. Ang aming kaligayahan ba? Kasi nga, nantakin mo, 6 months ang winter dito. So, ang ginagawa lang, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Yan for 6 months. So, the rest, after that, ay talagang pupunta talaga kami, lalabas talaga kami. Ayan, as much as we can. So, yun ang buhay namin dito. Though, hindi siya masaya lagi, pero syempre, it's your choice naman. Kung gusto mo talagang sumaya ang buhay mo, kahit nahihirapan ka, pwede rin. At saka, always pray to God tayo. Always pray na kahit saan tayo pumunta, kahit saan man tayo, ay si Lord pa rin ang ating nakagabay sa atin. Ayan.
So, sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, ibig sabihin, ay syempre, gagawin natin ang ating responsibilidad na akas servant ni Lord, at si Lord naman ang magbibigay ng blessing sa atin suddenly, na unexpectedly, ganon. Hindi mo ni-expect pero nandun yan. Saka kung minsan, kung pinipray mo tapos hindi ibinigay ni Lord, ibig sabihin hindi siya hindi siya due time na, or hindi ka ready na tumanggap sa blessings na pinipray mo. Parang kung minsan tinitesting ka ni Lord, or kung minsan naman ay talagang hindi para sa'yo. Ang ibig kong sabihin na hindi para sa'yo ay parang kung mapapasayo yan, mapapasira ang buhay mo. Parang ganon. Iba-iba ang plano ni Lord. So, plano mo, may plano din si Lord. Ganon. Ayan. So, natapos namin. Kalabas natin si Lola Inday dyan. Ayan. So, tinitignan ko kung dito din, kung hindi nakaburan din dito, malalagyan din ng snow. Pero at least, hindi lahat nalagyan. Ayan, at least nakaburan yung nasa taas. Ganon. So, itali-tali sa baba. Ayan, yuko-yuko si Lola at si Lolo para hindi matanggal. Ayan, secured natin ba? Ayun, so balik tayo sa kwentuhan. Yun nga, so ang buhay namin dito ay hindi rin mahirap at hindi rin masaya. Ay hindi laging masaya ang ibig kong sabihin. Ayun, kasi may lungkot din, may problema din, ganon. Pero at least na provide ni Lord, ganon. At kung ikumpara mo din sa buhay namin sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas kami, Diyos ko, grabe. Hindi kami nagugutom kasi yung asawa ko talagang masipag siya. Farm dito, farm doon, farm dyan, ayun, lahat tataniman yan. Ayun, ako ang napapagod sa kanya, pero siya hindi. Kaya hindi kami nagugutom sa Pilipinas. Kaya lang napapaisip ko, grabe naman yun, baka mamaya matutulas itong maaga. Kasi nga, Diyos ko, parang part-time yung tulog niya. Ganyan siya kasipag. Ganyan kasipag ang asawa ko. Kaya proud na proud talaga ako na nag-asawa ko sa kanya. Inasawa niya ako. Ganon. So, ganito ang nangyari kinabukasan niya. O, di ba? Good timing ang mag-asawa. Thanks for watching.